Isipin mo ang isang lalaki na naglalakad sa mga maalikabok na bayan na nagpapagaling ng mga bulag sa isang hawak. Nagpapatahimik ng bagyo sa isang salita. At nagsasalita ng katotohanang nagpapaningas sa loob ng mga nakikinig. Ang lalaking iyon ay si Jesus. Sa loob ng daan-daang taon pinagdebatehan ng mga tao kung sino talaga si Jesus. Isang tagapagligtas, isang propeta, o isang guro ng kapayapaan. Pero paano kung si Jesus ay iba pa? Isang mistiko, isang dalubhasa sa panloob na kapangyarihan. Isang nakakaalam kung paano gisingin ang natatagong kakayahan sa loob nating lahat at na ang tunay niyang mensahe ay isang bagay na hindi itinuro sa atin. Nagturo ba talaga si Jesus ng spiritual na salamangka? Isang uri ng spiritual na salamangka na nagsisimula sa pagbubukas ng isang bagay na karamihan sa atin ay hindi alam na meron tayo. Ang third eye. Ang nag-iisang mata. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus? Magsimula tayo sa isa sa pinakamisteryosong taludtod sa Biblia. Sa Mateo 6 verse 22, sinabi ni Jesus, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung ang iyong mata ay matuwid, ang buong mong katawan ay magiging puno ng liwanag. Ngayon, huminto ka sandali at isipin, ano ang ibig sabihin ng matuwid na mata? Mayroon tayong dalawang pisikal na mata. Pero dito, nagsalita si Jesus na parang may isa lang na mahalaga. Sa mga sinaunang turo ng mga mistiko, ang nag-iisang mata ay tumutukoy sa isang mas malalim na bagay. Maraming spiritual na tradisyon, tulad ng Hinduismo, Budismo, sinaunang relihiyon ng Ehipto, at maging sa sinaunang Kristyanismo ay naglalarawan ng isang third eye. Hindi ito literal na mata kundi isang spiritual na sentro ng pag-intindi. Sa India, ang third eye ay kilala bilang Ajna Chakra na matatagpuan sa gitna ng noo sa pagitan ng mga kilay. Ito ay ang sentro ng intuition, malalim na pag-unawa, at spiritual na paningin. Sa sinaunang Ehipto, ang mata ni Horus ay sumisimbolo sa proteksyon at paggising. Malaki ang pagkakahawig nito sa pineal gland. Isang maliit na bahagi ng utak mo. Maging ang mga Native American shamans ay nagsasalita tungkol sa panloob na paningin. Isang paraan ng pagkonekta sa mundo ng mga espiritu na lampas sa normal na paningin. Ang pineal gland ay maliit na hugis na pine cone at punong-puno ng misteryo. Tinawag ito ni Descartes ang pilosopo na upuan ng kaluluwa. Bakit? Dahil may mahalagang papel ito sa pag-ayos ng ating tulog, mga panaginip at marahil sa ating panloob na paningin. Kaya nang sinabi ni Jesus kung ang iyong mata ay matuwid, naihint ba niya ang sagradong sentro ng liwanag na ito sa loob natin? Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Karamihan sa atin ay tinuruan na tumingin sa langit para sa Diyos. Na ang langit ay nasa malayo pagkatapos nating mamatay. Pero pakinggan mong mabuti ang sinabi ni Jesus sa Lucas 17 verse 21. Hindi darating ang kaharian ng Diyos sa paraang makikita ng mata. Sapagkat tingnan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob mo, hindi sa mga ulap. Hindi sa tuktok ng bundok at hindi pagkatapos ng kamatayan. Tinuturo tayo ni Jesus sa loob. Sa sagradong lugar sa loob ng bawat tao. Isang lugar kung saan ang banal na karunungan at kapayapaan ay naroon na. Ito ay perpektong umaayon sa sinabi ng mga mistiko sa silangan sa loob ng libu-libong taon. Sa yoga, meditation at pilosopiya ng chakra. Ang Ajna Chakra o third eye ay ang daan patungo sa panloob na mundo. Ang paggising sa panloob na mata na ito ay hindi lang nangangahulugan ng pagkakita ng mga espiritu o visions.
Ibig sabihin nito ay ang pag-alam sa totoo mong pagkatao lampas sa iyong trabaho, mga takot at nakaraan. Ibig sabihin nito ay ang pagtuklas na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar. Ito ay isang estado ng kamalayan. Ang paggaling sa mga bulag. Simbolismo sa mga himala. Isa sa pinakakaraniwang himala na ginawa ni Jesus ay ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Pero paano kung ito ay higit pa sa pisikal na pagpapagaling? Sa aklat ng Juan Kabanata 9, nakita ni Jesus ang isang lalaking bulag mula sa pagsilang. Dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik at inilagay ito sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na maghugas sa tangke ng silong. Pagkatapos maghugas, nakakita ang lalaki. Ngayon, pag-isipan mo. Bakit putik? Bakit paghuhugas? Bakit ang prosesong ito? Sa simbolismo, ang putik ay kumakatawan sa lupa, ang ating pagkakabit sa pisikal na mundo. Ang tubig ay paglilinis ng ating pananaw. At ang paningin, iyon ay spiritual na paggising. Hindi lang nagpapagaling si Jesus ng mga tao. Gumagawa siya ng mga pagbabago, ginagawang panloob na paningin ang spiritual na pagkabulag. At bawat himala ay isang palatandaan na kaya din nating matutong makakita, hindi lang gamit ang ating mga mata kundi sa ating kaluluwa. Ang krus, ang pineal gland, at ang panloob na muling pagkabuhay. Ngayon, laliman pa natin. Nagtataka ka ba kung bakit ang krus ang naging pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo? Matagal na bago si Jesus, ang krus ay sagrado na sa mga sinaunang sibilisasyon. Ito ay kumakatawan sa tagpuan ng langit at lupa, espiritu at katawan. Sa esoteriko, kung saan nagtatagpo ang patayo at pahalang na linya, ay ang third eye. Ang sentro ng noo, ang daan patungo sa mas mataas na katotohanan. Ang kwento ng pagpapako sa krus ay hindi lang tungkol sa paghihirap. Ito ay ang pagkamatay ng ego at ang pagkabuhay muli ng banal na sarili. Nang sinabi ni Jesus, naganap na, hindi lang ito tungkol sa pagkamatay. Ito ay ang pagkumpleto ng isang malaking spiritual na gawain. Isang pagpapasimula. Ang third eye. Kapag nabuksan ay nagpapakita na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng tunay na buhay. Ano ang mangyayari kapag ito ay mabuksan? Kaya ano ba talaga ang mangyayari kapag bumukas ang third eye mo? Una, magiging matalas ang intuition mo. Magsisimula kang maramdaman kung ano ang totoo at hindi. Kahit walang nagsasabi. Maaari kang makakita ng mga malinaw na panaginip. Maging vision sa panahon ng meditation. Mararamdaman mo ang pagkakaugnay sa mga tao, sa kalikasan, at sa Diyos. Ang buhay ay parang may mas malalim na kahulugan. Magsisimula kang mapansin ang mga pattern sa buhay tulad ng synchronicities, mga palatandaan o banal na oras. At minsan, ang luma at masakit na damdamin ay babalik dahil ang liwanag ay tumatanglaw sa iyong mga anino para pagalingin ang mga ito. Hindi ito laging madali pero laging sulit. Paano buksan ang third eye? Ngayon, ito ang tanong. Maaari mo bang buksan ang third eye mo? Ang sagot ay opo at hindi ito komplikado. Narito ang simpleng mga hakbang na sinuman ay pwedeng simulan. Mag-meditate araw-araw. Umupo sa katahimikan. Huminga. Mag-focus sa espasyo sa pagitan ng iyong mga kilay. Huwag pilitin. Hayaan lang. Alisin ang mga nakakasama. Sensitibo ang pineal gland. Ang fluoride, mga kemikal, at mga processed food ay bumabara dito. Uminom ng malinis na tubig. Kumain ng natural. Matulog ng maayos.
Gumagana ang pineal gland sa dilim. Igalang ang iyong oras ng tulog. Sagrado ang pahinga. Sanayin ang intuition. Makinig sa iyong kutob. Isulat ang mga panaginip. Pag-isipan ang mga palatandaan o simbolo na paulit-ulit na lumalabas. Mamuhay ng may integridad. Ang katotohanan ay nagpapaandar ng liwanag. Ang mga kasinungalingan at galit ay bumabara dito. Mamuhay ng may pag-ibig, katapatan at kapayapaan. Hindi ito tungkol sa pag-unlock ng isang mahiwagang bagay. Ito ay tungkol sa pag-alala sa kung ano ka na talaga. Mga nakatagong turo. Ang pananaw ng mga Gnostic. Hindi lahat ng turo ni Jesus ay naisama sa Biblia. Ang katotohanan ay itinago. Noong 1945, ang mga sinaunang sulatin ay natuklasan sa Naghammadi, Ehipto. Ito ang mga Gnostic Gospels. Mga aklat na itinago at pinagbawalan pa ng sinaunang simbahan. Bakit? Dahil naglalaman ito ng radikal na mensahe na ikaw ay banal. Na ang spark ng Diyos ay nasa loob mo. At ang paggising ay galing sa panloob na kaalaman. Hindi sa panlabas na mga ritual. Ang ideya na maaari kang magising nang hindi kailangan ng pahintulot. Ang kanyang mensahe ng panloob na kapangyarihan ay masyadong mapanganib para sa mga imperyo at institusyon, kaya ang mga mistikal na bahagi ay inilibing. Ang mga aklat tulad ng Ebanghelyo ni Tomas, ang aklat ni Maria at iba pang Gnostic na teksto ay itinago o sinunog. Sa Ebanghelyo ni Tomas, sinabi ni Jesus, kapag nakilala ninyo ang inyong sarili, kung gayon kayo ay makikilala, at matutuklasan nyo na kayo ay mga anak ng buhay na Ama. Naniniwala ang mga Gnostic na Kristiyano na si Jesus ay hindi sinusubukang magsimula ng isang relihiyon. Sinusubukan niyang gisingin ang sangkatauhan sa ating banal na pinagmulan at ang third eye ang daan. Modernong agham at ang pineal gland. Maging ang agham ay nagsisimula ng ag-aralan ang pineal gland. Ayon sa kanila ang pineal gland ay sensitibo sa liwanag. Kinokontrol nito ang iyong oras ng tulog sa pamamagitan ng melatonin. Naniniwala ang ilang mananaliksik na maaaring konektado ito sa DMT. Ang spirit molecule na gumagana sa panahon ng mga mistikal na karanasan. Malapit sa kamatayang karanasan at malalim na meditation. Posible ba na ang maliit na glandula na ito ay ang ating biological na koneksyon sa banal? Ang sinaunang karunungan, modernong agham, ang mga turo ni Jesus, lahat ay tumuturo sa isang katotohanan. Na mahigit pa sa loob natin kaysa sa itinuro sa atin. Ang dakilang paggising. Hindi mananatiling nakabaon ang katotohanan. Magpakailanman. At ngayon, naaalala na ng mga tao. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng paggising. Ang mga tao sa buong mundo ay kumakalas mula sa mga doktrina, nagtatanong na ng mas malalim at tumingin sa loob. Si Jesus ay hindi isang tagabantay ng pinto. Siya ay isang tagabukas ng tabing. Hindi siya dumating upang lumikha ng mga tagasunod kundi upang gisingin ang mga dalubhasa. Nang sinabi niya, higit pa sa mga ito ang inyong magagawa, sinabi niya ito ng totoo. Ang third eye ay hindi tungkol sa mga magic powers. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka talaga. Hindi ka lang isang katawan. Ikaw ay liwanag. At kapag ang iyong mata ay naging matuwid, ang buong katawan ay magiging puno nito. Kaya ang tanong ay hindi nagtuturo ba si Jesus tungkol sa third eye? Ang tanong ay, handa na ba tayong makakita? Kung ito ay nagpagising ng isang bagay sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ibahagi ang liwanag na ito sa iba.
Pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga mas malalim na katotohanang nakatago sa harapan natin.